Adeline POV. Nagising ako sa sinag ng araw, at sa mga halik at halakhak ng isang matinis na boses, akala ko tuloy pa rin ang panaginip ko, hanggang sa may narinig akong baritonong boses na nagpagising sa diwa kong natutulog. Body, stop, you might wake her up. Saway ng baritonong boses, ngunit ayaw kong imulat ang aking mga mata, dahil pakiramdam ko kilala ko kung sino ang may-ari ng boses na yun. But daddy, I want her to wake her up. I want to play with her right away. Maktol naman ng isang bata, na alam ko sa aking sarili kilala ko rin. At ang bata dumagan pa sa akin at yamakap, nabigla man ako sa ginawa ni CJ, ngunit napangiti ako kalaunan. Kaya naman minulat ko ang mga mata ko, ganun na lang ang gulat ko, bakit ako nandito, paano? Dahil nga para akong nahipnotismo dahil sa pagkagulat ko, kahit alam ko naman kung nasaan ako. Ang hindi ko maintindihan, kung paano ako nakarating dito. Anong ginagawa ko dito? Nauutol kong tanong sa lalaking nakangiti sakin, alangan naman na sigawan ko may bata no. Saka naiisip ko pa kung ano na ang oras. Kaya naman napasulyap ako sa gilid ng kama, kung saan ako nakahiga, at ganun na lang ang aking gulat, dahil 9:00 na pala ng umaga. Kaya naman pala sumisilip na ang araw sa loob ng kwarto, kung saan ako natulog. Ngunit saka ko na muna iisipin yun, kapag nahimasmasan na ako. Natigil ako sa kakamuni-muni ko nang nagsalita si CJ. Hello, good morning mine. Masiglang bati ng bata sa akin, tipid naman ang ngiti ko sa bata, dahil napasulyap ako sa magaling niyang ama, at nakangisi ang lalaki, na akala mo tuwang-tuwa sa pinapanood niya. Bago pa mag-alboroto ang bata, gumanti na ako sa pagbati sa kanya, dahil nakakahawa na ang kanyang ngiti, na akala mo may magandang nangyari sa araw na ito. Good morning to CJ. Nakangiti kong sagot kay CJ at eto na nga halik na ng halik sakin. Ang sweet naman pala ng batang ta. Ngunit pagsulyap ko sa kanyang ama, ayun parang natalo na sa loto dahil nakabusangot na. Hindi ko naman siya pinansin, dahil busy na kami ni CJ sa harutan. Dahil ang bata parang sabik na sabik sakin. Dahil dinaganan pa ako at niyakap. Kaya naman niyakap ko na rin siya. Wait baby, hindi pa ako nag-toothbrush. Sigaw ko dahil ang bata lang niya, sa lips ko pa siya gusto humalik. Pero sandali nga, bakit pala ako andito? Di ba kagabi nasa kotse pa ako, tapos napanaginipan ko pa na. Hindi ko na naituloy ang nasa isip ko, dahil pagsulyap ko sa lalaki na nakatayo sa paanan ng paa, at nakangisi na parabang nabasa niya ang laman ng utak ko. Kaya napatutap pa ako sa aking bibig. What? Sigaw ko sa utak ko, yung panaginip ko kagabi, hindi kaya totoo yun? Tanong ko sa sarili ko. Kaya naman binalik ko ulit ang tingin ko sa lalaki, na kanina pa kami pinapanood ni CJ. Naakala mo naman alam ang laman ng isip ko. I don't know where you live, that's why I'll take you here. Sabi niya sakin, kaya naman napaisip ako. Oo nga no, pero bakit hindi niya ako ginising kung talagang hindi niya alam? Pwede naman niya itanong sakin diba? Kaya naman binalik ko ulit ang tingin ko sa kanya, kahit pamalikot na si CJ, dahil kung ano-ano na ang ginagawa niya sakin. Siksik doon, siksik dito. Pero kay arrogante ang atensyon ko. Mamaya na kay CJ. Bakit hindi mo ako ginising? Para nakauwi ako sa amin. Tanong ko sa kanya, pero ang lalaki na pakunot noo pa. You don't want to wake up, what should I do? Stay outside to wait you there until you wake up. Walang gana niyang sagot na para bang galit pa. Pero nakatingin siya kay CJ. At itong bata naman sumiksik palalo sa akin, may kilati pa naman ako sa aking tiyan. Kaya naman, hindi ko maiwasan ang matawa na. Dahil si CJ, ayon na nasa loob na siya ng comforter, at nasa tiyan ko na. CJ stop baby please. Sabi ko sa kanya na natatawa ako, buti naman tumigil ang bata. At lumabas mula sa loob ng comforter. You wake up already mine. Inosente pa niyang tanong sakin. So, yun pala yun ang paraan niya para gisingin ako. Hindi ba alam ng batang ta na kanina pa ako gising? Diyos ko naman. Ngunit agaw pansin sakin ang ama niyang kanina pa nanunood sa amin. At may nalalaman pang paglunok-lunok. Kaya naman sinundan ko, kung saan siya nakatingin.
At ganun na lang ang gulat ko, dahil ang batang ang likot-likot ay nakataas na pala ang damit ko. Walang yang bata, munyok. Kaya naman napasigaw pa ako. CJ stop. Sigaw ko sa bata at napahalakhak lang. Langya talaga pati tong ama niya isa pa munyok din. Kasi alam niya naman na nakataas na ang damit ko, tumingin pa ang luko, munyok. Kaya naman sinamon ko siya ng tingin. At hinhila ko na ulit ang kumot, para takpan ang katawan kong naka-exposed kanina. Samantalang ang bata tawang-tawa naman. Tanungin ko na lang mamaya ang tatay niya ng masinsinan. At nagsalita na ang lalaki. Pero sinamon ko siya ng tingin. Okay body come here, tell to your mind get ready. Rinig ko pang sabi niya sa bata. At diniinan pa ang mind sa pagkasabi, pwede naman sabihin sakin, makong nata ang daming alam. Magsasalita na sana si CJ nang pigilan ko, at sinamon ko ng tingin ang magaling niyang ama. Wala akong pakialam kung CEO ang kasama ko ngayon. Mine, Daddy said. Sabi ni CJ ngunit pinigilan ko, at tinaas ko pa ang kamay ko, tumigil naman ang bata. Ops, rinig ko na okay na. Sabi ko kay CJ, mukha naman natutuwa ang bata sa ginawa ko. Mag-ama nga silang dalawa. Okay mine, get up. Utos pa niya sa akin na akala mo nagmamadali siya. Ginala ko pa ang paningin ko, at ganun na lang ang gulat ko. Bakit dito ako sa master bedroom pinatulog? Bakit saan ba dapat? Tanong ng kabilang kong utak. Ayaw mo nun, special ka girl. Sigaw naman sa kabila. Kaya naman napailing-iling pa ako. Hindi, erase, adalan magsitigil kasaway ko sa sarili ko, kaya naman bago pa kung ano-ano na ang maisip ko. Bumangon na ako, pero bago yun binalik ko muna kay CJ ang atensyon ko. Kaya lang wala na pala ang mag-ama sa tabi ko, ni hindi ko man lang namalayan. Didiretso na sana ako sa banyo, at maliligo na sana ako, kaso wala pala akong damit na pampalit. Kaya naman sa inis ko napasabunot pa ako sa aking buhok. Kasi naman, heist. Ngunit paglingon ko sa may couch dito sa loob ng silid, ay may paper bag doon na nakapatong. Dahil curious ako, lumapit ako doon. Para kasing may utak din ang aking mga paa. At ganon na lang ang gulat ko dahil damit pala iyon. Hindi kaya sakin ta. Tanong ko sa utak ko, pero bakit naman ako bibilhan ng damit? Balik sagot ko sa sarili kong tanong, pero may nakapa akong papel na nakadikit sa damit, kaya naman kinuha at binasa ko. Hi beauty, I brought those clothes for you. I hope you like it, Tams. Basa ko sa sulat. Ibig sabihin ng galing dito si Tams. Kausap ko naman sarili ko, maligo ka na adalan utos ko sa aking sarili, dahil parang mababaliw na ako sa nangyayari sa akin. Matapos kong naligo, bumaba na ako. Hindi naman nabago sa akin ang place na ito, dahil dito ang nilinis namin ni Jana noon. Palingalinga pa ako sa paligid, baka may tao pero wala naman. Dumiretso na ako sa baba, at baka andoon ang mag-ama. Saan kaya yung dalawang yun? Tanong ko sa aking sarili, hanggang sa may narinig akong parang nagbabangayan, at sa palagay ko mula sa kusina yun, kaya naman sinundan ko ang ingay. At tama nga ako sa kusina nga, at eto nga ang nadatnan ko. She's mine. Sigaw ni CJ na akala mo susugod na sa santukan, dahil hindi na maipinta ang kanyang mukha sa sobrang galit sa kaharap niya. Mukhang hindi naman nila ako napansin, kasi busy silang dalawa. Dahil ang ama nito, parang bata na pumutol pa sa 5 taong gulang. Nobody, she's my honey that's all. Pagpatol naman ang ama sa anak niya, at pang-ising-isi pa ang loko maiyak na nga ang bata. Langya talaga sarap kutusin. No, she's mine daddy. Sigaw ulit ni CJ na kumuha ng baso, at tinapon at ayun basag. At ang magaling na lalaki, ayon lang naman nakatunga nga sa ginawa ng kanyang anak. Buti nga sa'yo pumapatol kasi sa bata. Sigaw ko sa utak ko, pero bago pa umiyak ang bata tumakbo na ako, at niyakap ko na siya. Hindi naman sa konsentidore ako no. Naawa ako sa bata I'm yours okay? So stop it. Don't cry baby. Pagpapatahan ko kay CJ sabay sama ng tingin ko sa ama niya, nakatulala lang hanggang ngayon. Kaya naman dahil sa inis ko iniwan na namin siya doon, at binuhat ko na si CJ. Dinala ko siya sa living room.
At kinausap ko na ang bata. Dahil pakiramdam ko, iba ang pagpapalaki sa kanya. Hindi naman nakikialam ako no, pero hindi maganda na lumaki si CJ na ganito. Pinaupo ko siya sa lap ko, at pinatahan dahil umiiyak pa rin, at hinaplos ko pa ang kanyang likod, at pinunasan ang kanyang mukha dahil sa daming luha. Totoo ang iyak niya, kaya naawa ako. Stop crying na, I'm yours okay baby, pagpapatahan ko sa kanya, at tumigil naman. Kaya naman nakahinga ako ng maluwag at yamakap pa sakin. Na-touch naman ako sa batang ta. Sabi ko na nga at sweet CJ, mahal mo ba si Mine? Malambing kong tanong sa kanya, at tumango naman siya bilang sagot, sapat na yun sa akin. I love you too CJ, bulong ko sa kanya. At mas humigpit pa ang yakap sakin. CJ good boy ka diba? Tanong ko ulit. Ayun nga at tumango naman ang sunod-sunod, habang karga-karga ko siya at nakayakap sa akin. So, pwede ba promise mo kay Mine mo, na wag kang gagawa ng bad? Sabi ko ulit tumango ulit naman, ngunit ramdam ko na iiyak pa rin, kasi naman napapasinok pa. So, pwede na rin ba mag-sorry ka sa daddy mo? Sabi ko ulit pero umiling siya at sumagot na. No Mine. Sagot niyang parang galit at pailing-iling pa, kaya naman pinatahan ko muna bago ako nagsalita ulit. No baby, you need to say sorry to your dad. Bad yun kasi sumasagot ka sa kanya, di ba sabi mo ayaw mo love mo ako? Pagpapaintindi ko sa kanya, hindi naman siya gumalaw, na para bang nag-iisip ng isasagot niya. At narinig ko lang na palalim siya ng hininga. Para nga talaga siyang matanda kung mag-react. Because, he want you to take from me Mine. I don't want it that happened. Pagsusumamo pa niyang sabi sakin, na akala mo naman pag-aari ako ng batang ta. Nagbibiro lang naman ang daddy mo baby. Isa pa, sayo lang ako, ayaw ko kaya sa daddy mo, biro ko naman sa kanya at humarap na ang batang inosente, at parang natuwa pa sa sinabi ko sa kanya. You sure Mine? You don't like daddy, only me. Balik tanong niya sakin, na akala mo naman alam niya ang ibig kong sabihin. Dahil kumikislap pa ang kanyang mga mata. Kaya naman hinalikan ko pa siya sa labi niya, na kinabigla pa ata, dahil ang batang inosente ayon na mula ang mukha. Yes po, sayo lang ako. Isa pa hindi ka naman aagawan ni daddy, love ka nun. Parang sure ko pang sagot sa kanya, at ito nga nagliwanag na ng tuluyan ang kanyang mukha. Kaya wag ka nang gagawa ng bad okay, para hindi ako magalit. Sabi ko pa na sumeryoso ang mukha ko kunwari. Mukha naman nakuha niya ang ibig kong sabihin. Okay Mine, promise. I'll behave for you and daddy too. Sagot niya sakin na natutuwa na siya. Kaya naman natuwa ako sa kanya. Halika nga dito may akap nga, ang sweet naman nagbaby ko, kilati ko sa kanya at humajijek naman siya, habang yakap-yakap ko siya. At sinabihan ko ulit na mag-sorry sa kanyang daddy. Baby, pwede ka na ba mag-sorry kay daddy? Sabi ko sa kanya at tumango naman, at natuwa pa ako sa reaksyon niya. Talaga baby? Tanong ko pa ulit, aba malay ko kung linlangan ako neto parang matanda nga diba? At yun nga tumango naman, pero nagulat ako dahil may nag-doorbell. Napatalon pa ako sa gulat, at tuwang-tuwa naman ang batang karga-karga ko. Wait baby ha? Buksan natin yung pinto may tao sa labas. Sabi ko pa kay CJ ay tumango naman ulit. Puro na nga siya tango Ding dong, tunog ulit ng doorbell, kaya naman hawak kamay pa kami ni CJ na nagbukas ng door. At siya naman ang paglabas, mula sa kusina ang lalaking nakahubad ng pang-itaas, may damit naman eto kanina. Maktol ko sa utak ko, napalunok pa ako at binilang ko pa kung ilan ang abs ng makong na 2.1, 2, 3, 4, 5, 6, wow sabi ko pa. Pero ang lukong inisihan lang ako. Kaya naman binawi ko na ang mata ko sa katawan niya, dahil itong makasalanan kong mata, kung saan-saan na nakatingin. Ngunit ayon ang makong pa may pupito-pito pang nalalaman. Aba parang masaya ang arrogancy ngayon ha. Iba't iba ang ugali niya sa hotel kahapon. Napailing na lang ako sa aking naiisip. Baka gusto ulit mang good time. Pagbukas ko ng pintuan, nagulat ako dahil mga kasamahan ko sa trabaho ang aking pinagbuksan. At ang luka kong kaibigan nakangisi sakin. Good morning sir, ma'am at your service.
Bati niya sa amin, particular sa akin, dahil ang mata niya sa akin ang tirada, na parabang sinasabi niya na humanda ako mamaya sa kanya. Ngunit nakangisi naman ang babae. Sasagot pa sana ako sa mga titig niya, nang tinawag na sila ng boss namin, kaya naman wala na akong nagawa kundi bantayan si CJ. Palakad-lakad pa ako sa harap ng TV, gusto ko pumunta doon kung ano ginagawa nila, pero hindi ko maiwan ang bata, baka manggulo doon mahirap na. Hindi pa man din sanay sa maraming tao. Kaya naman naghintay na lang ako, hanggang lumabas na sila. Pero mahigit 1 oras na ang nakalipas, hindi pa sila lumalabas mula sa kusina, kaya naman hindi na ako nakatiis at pumunta na ako doon, pero syempre kinausap ko muna si CJ na maiwan dito, at saglit lang ako sa kusina. Baby, manood ka dito ha at punta lang ako sa banyo. Pagsisinungaling ko sa bata, at baka sasama pa kapag sinabi kong kusina. Buti naman pumayag siya. Iba din ang batang mabait pala. Pero sumagot pa. Okay mine, faster. Demanding pa niyang sagot sakin, akala ko kanina mabait na eh. Kaya naman napailing na lang ako sa inaste niya sakin. At tumungo na ako, at agad na akong tumayo. Dali-dali akong pumunta sa kitchen at sumilip doon. Kung ano ang ginagawa nila. Ngunit boses ni Jana ang narinig ko, na akala mo close sila ng CEO. Naku sir, wala yun, basta ikaw. Kung kaya ba namin, bakit hindi, di ba guys? Rinig kong salita ng kaibigan ko, kaya naman hindi ko maiwasan ang magtaka. Kailan pa sila naging close? Dahil ang pagkakaalam ko arrogant si CEO. Bigla naman silang tumigil nang nakita nila ako, mula sa aking kinatatayuan. At nakatulala pa silang lahat, na akala mo naman may nakakamangha silang nakita. E ako lang naman ito. Napailing na lang ako sa kanila, dahil sa mga itsura nilang lahat. Mga baliw, sa isip-isip ko at iniwan ko na sila.